So ayan, medyo hiningal kami. Nandito ulit kami ni Ayon ngayon. Pupuntahan natin yung sinasabi nilang naging daungan ng mga aswang nung unang panahon o pier ng mga aswang, dahil mayroon pong mga nag-request na kung pwede po ay balikan. Kaya lang sa pagbalik namin, masukal na po yung daan at saka yung mga damo ay sumibol na. So disclaimer lang ha, ito po ay mga kwento-kwento ng mga matatanda na nung unang panahon daw po ay mayroong ibinaba na isang barko na ang laman daw po ay mga aso. Tapos nung dumating na sa lupa, puro babae na mga hubot-hubad. At pinaniwalaan nga daw po na ito po ay grupo ng mga aswang. So ito po ay mga kwentong bayan nung unang panahon na ibinaba sa mga pangpang. So dati nung pagpunta namin dito, kita yung dagat. Pero ngayon dahil nga po sa masukal ay natabunan na siya. Pero ganun pa man, ipapakita pa rin natin dahil mga nag-request sabi ng iba baka dito daw pumunta dyan sa mga gubat-gubat na yan. So yung kasi ay mga kwento-kwento na lang, matagal ng panahon yun, hindi na yun uso sa mga panahon ngayon. Ayan, kasama natin si Ayon. Grabing pawis. Oo. Sobrang init. Ang gusto ni Ayon kanina ay bumalik na dahil sobrang lalim ng tubig dagat. Pero ako naman sabi ko tuloy dahil maliligo kami ng dagat. Mas malalim ang tubig dagat ngayon kaysa nung pumunta tayo. Dito ingat-ingat lang dahil puro bato. So sinasabi nila na dito daw po ibinaba dahil yung pangpang dito ay malalim po yung tubig. Ano yan sabi mo? Pansin mo dito malalim pero doon kila Kanyok hindi man malalim ang tubig. Mababaw. Mababaw. Bakit yun? Ganun. Bakit dito ang banda ng tubig? Malalim. Ang ganda na, no? Wala man tayong makitang aswang. Pero sa ganda ng lugar na to ay mapapa-wow ka talaga. O, diba? Nag-enjoy si Ayon. Yan, panoorin nyo rin yung content ni Ayon sa kanyang Facebook. Ang content niya ay about nature. So ayan. Ganda, no? Dati itong lugar na to walang mga buhangin, pero ngayon dahil sa habagat may buhangin. Kapag habagat nagkakaroon siya ng buhangin. Pag amihan naman nawawala po tong buhangin niya. Puro kabatuan yung gano'n, no? Nung nakaraan. So punta muna tayo doon, no? Bago natin sila igala doon sa pier na bato, ay punta muna tayo doon para ipasilip sa kanila etong mga magagandang tanawin. So ito po ay parte pa rin po ng Oriental Mindoro. Yon, medyo namatay lang yung niyog, no? Kasi dati to buhay pa tong niyog na to. At dito sa lugar na ito, dito namin nakita yung kalansay ng tao.
lang. Pagdating dyan, puro kakahuyan na yan dyan. Bundok na po yan. Tapos, ito naman, dahil sa malalim yung dagat ngayon, ayan lang. So, ayun po yung tinatawag nating pier na bato. Diyan po pinaniwalaan noon na mayroong dumaong na isang barkong mga aswang na yung nasa barko pa ay puro aso, pero pag baba daw, puro babae na nakahubad-hubad. Tapos ang bibilis tumakbo. Yun po ay mga kwento-kwento lang po. So sa mga basher po natin dyan, inulit natin, ito po ay kwento lang nung unang panahon. Hindi natin alam kung totoo ba o hindi. At least pinapakita lang natin itong lugar na to. So ngayon ay aakyat na tayo doon sa pier na bato. Tandaan na tayo dahil medyo madulas din po. Ganda ng mga buhangin, no? Puting-puti. Kaya lang malalaki po yung alon. Init talaga. Alas 9 pa lang pero mainit na. So, akyat na tayo. Hindi kaya against the lights. Dito yung lumulubog, yung lumulutang. Hindi yata. Sige nga, try mo yun. Itatry na ayon kung ito ba yung lumulutang na bato. Hindi nga. Hindi nga. Lumubog siya. Wow! Wag yan. Wow! Amazing. Ganda! Grabe, abot para talaga tubig yan, oh. Wow! Super amazing! So ito po yung tinatawag nilang pier na bato. So ibig sabihin, dyan po malalim na po yung tubig dyan. Kaya nakakataong yung mga sasakyan na malalaki noong unang panahon. Yan, oh. So sa ilalim po niyan mayroong mga butas. Takot, no? Pag ikaw ay pumasok dyan tapos higupit ka pa ilalim. Dati nakakatawid pa kami papunta doon sa itaas. Ngayon dahil sobrang lalim ng tubig ay hindi na. Delikado na. Gawuso ko? Oo.
Talon ka yan? Okay, sama ko sa buwan. Kung bibigyan kayo ng 100,000, tatalon ka hindi? Pag nandiyan na, kung 100,000, tatalon ako. Pero pag wala pa, bibigyan pa lang. Wala namang pating dyan. Wala kang patay, kung ano naman ang ano. Shokoy lang at saka sirena. Pero lakas ng alon mo, no? Lalim, no? So yung dulo na yan, yan yung sinasabi nilang batong pier o pier na bato. Yan, puro bato po yan, papunta doon, gubat na yan, pero kabatuhan lahat. Shoutout nga pala sa ating mga organic viewers, organic subscribers, at maging sa ating mga followers sa Facebook. Maraming salamat dahil ngayon po ay meron na po tayong 330,000 followers sa Facebook. At sa TikTok naman ay meron na rin po tayong 13,000 followers. At dito naman po sa YouTube, meron na po tayong 130 subscribers. Kaya maraming salamat dahil sa kabila po na kami po ay nakaranas ng krisis ay nandyan pa rin po kayo, hindi nyo po kami iniiwan. Maraming salamat dahil hindi nyo po ini-skip ang commercial at lagi po kayong nag-share ng mga video at inaniyahan nyo yung mga friend nyo na mag-subscribe, manood sa aming YouTube channel. So malaking bagay po yan at dahil dyan ay marami po tayong natutulungan. Maraming salamat din sa mga nag-donate ng school supplies na ipinamigay natin sa mga kaibigan nating katutubo. Maraming salamat po. Iwasan mo lang dyan yung lumusot ka dyan sa may parang kanal kasi napakalalim yan. Stigo. May dumaan na bangka. Sarap sumakay ng bangka, oh. Kahit malalaki yung alon. Sa mga gusto po nga pumunta dito, makipag-ugnayan na po kayo sa inyong lingkod or pwede po kayong mag-PM sa Mindoro Biners TV. Ayan, chat lang po kayo o kaya sa aking personal account, MJ Rovera. So doon lang tayo dumaan kanina, oh. Sabi no, parang nagngangalit yung ano. Wala na. Ayan. Yeah.
sabihin yun, pakati na rin. Oo. Kasi kanina to malalim mo. Malalim mo. Yan. So maririnig mo talaga yung tubig sa ilalim. So ayan, puro gubat na yan dyan. Malaglag ka dyan ha. Ganda ng halaman no. Wow, ganda. So inulit natin ha, na ito pong ating pinalabas ay kwento-kwento. At disclaimer natin sa lahat ng mga basher, ang purpose natin dito ay para ipakita yung sa kabila na may mga kwento-kwento nung unang panahon, ay gusto nating ipakita na maganda po ang lugar na ito ngayon. So pwedeng paliguan at safe puntahan dahil wala naman po tayong napapansin dito na mga kakaibang bagay maliban lamang sa malakas yung alon. Kaya kinakailangan po kapag ikaw po ay taga ibang lugar, maaaring makipag-ugnayan muna sa barangay bago pumunta dito sa lugar na ito. So ang tanong natin kay Mark Lloyd, kung ikaw ay nandito Mark, anong gagawin mo? Maliligo ka ba sa malalaking alon or hindi? So ayan, yun yung tanong natin kay Mark Lloyd. Linaw ng tubig oh. Sarap maligo. So ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Pasuyo naman po paki-subscribe. At sa mga kaibigan po natin na laging nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Pasuyo po pa-like, pa-comment at paki-share po ng video na to. So sa pangalan ni Mark na nasa Romblon, ako naman po ang inyong lingkod, MJ Rivera. Kasama natin si Ayon J. Epitito. Muli maraming salamat and God bless. bye bye guys.